Nag-resign na sa DOJ ang isa pang idinawit ni Zaldico sa flood control scam na si Undersecretary Jojo Cadiz. Siya ang tinuri ko na bagman umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Noong December 2, 2024, personal kong idiniliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo. Bagman o tagadala umano ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang akusasyon ni dating Congressman Zaldico kay Justice Undersecretary Jojo Cadiz na nakaladkad na rin sa flood control scandal. Kabilang ito sa mga naging pasabog ni Ko sa serye ng mga video na pinost niya online. Ilang araw matapos ang pahayag na yan, nag-resign na si Cadiz sa DOJ. Ayon sa ehensya, nitong Lunes siya huling pumasok. Isinumbite raw niya ang kanyang resignation sa Office of the President dahil itinalaga siya ng Pangulo. Wala pang kumpirmasyon kung tinanggap na ito ni PBBM. Sa ngayon, wala pang inihaing reklamo sa DOJ laban kay Cadiz. Everything is based on allegations so far, and until and unless there is a formal complaint, then that's time that the department can probably consider initiating any investigation. Pero ang ombudsman kinumpirmang pasok sa kanilang investigasyon si Cadiz. Given all the allegations, however not yet sworn into, but there are other reports as well of his involvement, and so definitely there will be a fact-finding body that will be dedicated to that as well. Nakarating na rin ang pagbibitiw ni Cadiz sa palasyo. Bagamat wala pang hatol, patunay raw ito na hindi kinukonsinte ng pamalaan ang anumang aligasyon. Hindi tulad ng mga nakaraan, kahit nandyan na yung mga pangalan, nag-i-stay pa rin kahit malaki na ang issue about sa korupsyon. Pero kung nag-resign na si Cadiz, giit ng Makabayan Bloc, dapat na ring imbestigahan lahat ng mga pinangalanan ni Ko, kabilang si Pangulong Marcos. Another day, another resignation. Pinapakita lang nito na yung mas maraming mga personalidad deserve to be investigated. Kailangan talaga dapat po maimbestigahan ng walang exemption. Dapat managot, presidente man o vice-presidente, dapat walang takas mula sa pananagutan. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.